Mga bro, isa sa mga highlights ng ADAS 2024 Defense Exhibition sa Manila ay ang actual na M142 HIMARS ng US Armed Forces na talagang umagaw ng atensyon. Itong HIMARS ay isa sa mga alok ng Lockheed Martin para tugunan ang requirements ng AFP para sa dalawang major projects, ang Integrated Multi-Launch Rocket System Acquisition Project at ang Integrated Land-Based Missile System Acquisition Project ng Philippine Army at Philippine Marine Corps. Isa na namang bigating contender ito mga bro. Syempre, hindi pwedeng hindi natin banggitin ang competition. Kasabay ng HIMARS, kakompetensya nito ang K-239 Chunmo ng Hanwha Aerospace mula South Korea at ang Pulse ng Elbit Systems ng Israel. Matindi ang labanan para sa firepower supremacy ng AFP. Kung alin man ang mapili, siguradong panalo tayo sa heavy artillery. Alam nyo ba mga bro, ayon sa mga balita, intensyon ng Philippine Army at Marine Corps na gamitin ang bagong MLRS at LBMS systems hindi lang para sa rocket artillery at saturated firepower delivery, kundi pati na rin sa precision delivery gamit ang short-range ballistic missiles. Talagang needle level up ang ating defense capabilities. May insider info pa tayo mga bro. Ayon sa info, several months na ang HIMARS unit na to sa Pilipinas, at ginagamit na ng AFP para sa familiarization at training. Maaaring ito ay paghahanda na rin sa eventual procurement ng AFP ng HIMARS, o kaya'y para sa interoperability ng US at Philippine military units. Lalo na't joint operations ang magiging focus kung sakaling kailanganin sa panahon ng krisis. Grabe mga bro, isipin nyo na lang ang training advantage na binibigay nito sa mga tropa natin. Malaking bagay na sila'y handang-handa na bago pa man dumating ang mga bagong sistema. Interoperability with the US military. Check. Advanced defense capability for the AFP. Double check.